Ginoong Ibarra, may panauhin po kayong taga-bukid. Pala, ipagpaumanhin ninyo hindi ko kayo na po na agad dahil sa ginagawa kong mahalagang pagsubok. Hindi ko rin po ibig na kayo'y abalahin. Ibig kong malaman ninyo na ako'y pupunta ng Batangan. Baka may ipagbibilin kayo. Ipinaalam ko rin sa inyo na may sakit ang anak na dalaga ni Kapitan Tiago. Alam ba ninyo kung ano ang sakit niya? Nilalagnat po. Ngayon kung wala kayong ipagbibilin. Salamat. Makarating sana kayong maluwalhati. Subalit may tatanong ako sa inyo na huwag niyong sagutin kung hindi niyo minamarapat. Paano ninyo nasawata ang kaguluhan kagabi? Simple lang po ang nagpasimuno ng gulo ay magkapatid na anak na lalaking napatay sa palo ng Guardia Sibil. Nailigtas ko sila sa kamay ng pumaslang sa kanilang ama. Kaya kapwa sila tumatanong ng utang na loob sa akin. Pinagbigyan po nila ang aking pakiusap. Ano ang kinahinatnan ng dalawang anak ng lalaking pinatay sa palo? Naman ang password. Papatayin din po sila tulad ng kanilang ama. Sige po, ako po ay aalis na. Nakaramdam ng lungkot si Ibarra pagkaalis ni Elias. Sinisi niya ang sarili sa pagkakasakit ng kanyang katipan. Ako ang may kasalanan kung bakit siya nagkasakit. Ako ang dapat sisihin. Pagkatapos magbihis ni Ibarra, nakasalubong niya ang isang maliit na lalaking may malaking peklat sa kaliwang pisngi. Senyor Ibarra, ako po si Lucas, ang kapatid ng taong namatay kahapon. Ikiramay po ako. Ibig ko pong malaman kung magkano iyong babayad. Ibabayad? Nagmamadali ako ngayon. Saka na natin pag-usapan iyan. Bumalik kayo mamayang hapon. Wala kayong panahon para sa patay? Magbalik kayo mamayang hapon. Kailangan kong dumalaw sa isang may sakit. Dahil lang sa may sakit ay nililimot nyo na ang pangapatay. Dahil ba kami may hirap? Huwag niyong ubusin ang aking pasensya. Apo ka nga ng taong napabilad sa araw sa aking ama. May dugo ka nga gaya na sa kanya. Ngunit, kung mabuti kang magbayad, magkaibigan tayo.